Bago pa magkaroon ng tao, bago pa maitayo ang mga unang syudad at kabihasnan, may ibang bersyon ng mundo na minsang umiral. Isang planetang puno ng higanting nilalang, mga hayop na sobrang laki, sobrang bigat, at minsan ay halos imposibleng paniwalaan kung hindi dahil sa mga fossil na naiwan nila. Sa loob ng milyon-milyong taon, namuhay ang mga dambuhalang mamal sa kagubatan, damuhan, at malalamig na bahagi ng sinaunang Earth. Pero habang nagbabago ang klima at unti-unting lumalawak ang presensya ng tao, isa-isa rin silang naglaho at kabilang sa pinakakamangha-manghang nilalang na natuklasan ng siyensya ay hindi dinosaur, kundi mga sinaunang mamal na minsang tunay na namuhay sa ating planeta. Isa sa kanila ay isang napakalaking primate na minsang gumala sa mga kagubatan ng Asia, Gigantopithecus blacki. Sa laki nito para itong bersyon ng gorilla na gawa para sa isang prehistoric na mundo. Ayon sa mga pag-aaral ng paleontologist, namuhay ang nilalang na ito sa mga bahagi ng China at Southeast Asia daan-daang libong taon bago lumitaw ang modernong civilization. Ang nakakagulat, wala pang buo nitong skeleton na natatagpuan hanggang ngayon. Puro panga at ngipin lang ang nahuhukay ng mga researcher. Pero sapat na ang mga iyon para maintindihan kung gaano ito kalaki. Batay sa pagsusuri ng mga fossil teeth, mas malaki ang molars nito kumpara sa modernong gorilla. Dahil dito, tinatayang kaya nitong umabot ng halos 3 metro kapag ganap na nakatayo. At ang timbang nito, posibleng umabot ng ilang daang kilo. Pero kahit sobrang laki nito, hindi ito isang mabagsik na hunter. Mas pinaniniwala ang herbivore ang Gigantopithecus. Kumakain ito ng bamboo, prutas, ugat at iba pang halaman sa makakapal na rainforest noon. Para itong higanting bersyon ng orangutan o gorilla na nabuhay sa isang mas ligaw at mas matinding environment. Pero habang lumilipas ang panahon, nagbago ang mundo sa paligid nito. Unti-unting lumiit ang makakapal na kagubatan sa Asia. Pinalitan ito ng mas tuyong kapaligiran at damuhan. Nangyari ito dahil sa pagbabago ng klima noong sinaunang panahon. At kasabay ng pagkawala ng rainforest na wala rin ng pangunahing pagkain ng nilalang. Ayon sa mga pag-aaral na inilathala ng mga scientists sa China at Australia, may ebidensya sa fossil teeth nito na nagpapakitang nagbago ang diet ng Gigantopithecus bago ito tuluyang mawala. Imbes na malalambot na halaman, napilitan itong kumain ng mas matitigas na materyales tulad ng bark at matitigas na hibla ng halaman. At para sa isang sobrang laking hayop, delikado ang ganitong sitwasyon. Kapag masyadong specialized ang kinakain ng isang species, mas mahirap itong mag-survive kapag nagbago ang environment. Sa huli, tuluyan itong naglaho daan-daang libong taon na ang nakalipas. At hanggang ngayon, isa pa rin itong misteryo ng prehistoric world. Pero kung iniisip mong dito nagtatapos ang kwento ng mga higanting mamal, mas lalo pang lumalala ang susunod. Dahil sa sinaunang Americas, may isang nilalang na parang direktang hinugot mula sa fantasy movie, ang Megatherium. Mas kilala bilang giant ground sloth. Kapag narinig natin ang salitang sloth, kadalasan naiisip natin ang mabagal at maliit na hayop na nakabitin sa puno. Pero ang Megatherium ay kabaligtaran nito. Isa itong napakalaking mamal na kayang tumayo ng halos kasing taas ng 2 palapag na bahay kapag nakaangat sa hulihang paa. Namuhay ito sa South America noong panahon ng Pleistocene, isang era kung saan marami pang giant animals ang umiiral sa Earth. Hindi ito mabilis tumakbo, hindi rin ito predator tulad ng saber-toothed cat. Pero ang laki at lakas nito ay sapat para gawin itong isa sa pinakadominanting herbivore noong panahon nito. Mayroon itong napakahabang kuko na pwedeng umabot ng halos 1 talampakan. Ginagamit ito para hilahin ang mga sanga at dahon ng puno. Posible ring ginagamit ito bilang depensa laban sa mga mababangis na hayop noon. At may isa pang nakakabinging misteryo tungkol dito. Sa Brazil at iba pang bahagi ng South America, may natagpo ang napakalalaking sinaunang tunnels na may claw marks sa dingding. Ayon sa ilang archaeologists at geologists, posibleng gawa ito ng giant ground sloths tulad ng Megatherium o iba pang malalaking kamag-anak nito. Ang ilan sa mga tunnel na ito ay napakahaba at sobrang laki para maging ordinaryong lungga lang. Pero hanggang ngayon hindi pa rin sigurado ang mga scientists kung bakit nila ito ginagawa. Posible bang para itong shelter laban sa init, proteksyon mula sa predators? O baka bahagi ng kanilang behavior na hindi pa natin lubos na nauunawaan? At tulad ng maraming giant mammals noong Ice Age, dumating din ang katapusan nila. Ayon sa mga researcher, malaking factor ang climate change matapos ang pagtatapos ng huling Ice Age. Habang umiinit ang mundo, nagbago rin ang ecosystem na umaasa sa kanila. Kasabay nito, nagsimula ring kumalat ang modernong tao sa iba't ibang bahagi ng Amerikas.
Dahil dito maraming scientist ang naniniwalang kombinasyon ng environmental change at human hunting pressure ang isa sa mga dahilan ng pagkawala ng megatherium at iba pang megafauna. Pero may isa pang nilalang noong panahong iyon na parang imposible ring totoo. Isipin mo ang isang armadillo. Ngayon palakihin mo ito hanggang maging halos kasinlaki ng maliit na kotse. Iyon ang Glyptodon. Isang dambuhalang armored mammal na nababalutan ng makapal na shell na parang buhay na tangke ng sinaunang mundo. Ang katawan nito ay protektado ng matigas na butong armor na binubuo ng libu-libong maliliit na plates. At dahil sa sobrang tibay nito, kakaunti lang ang kayang umatake rito ng direkta. May mga pag-aaral ding nagpapakitang ginamit ng mga sinaunang tao ang mga shell nito bilang pansamantalang silungan o proteksyon laban sa panahon matapos mamatay ang hayop. At dito natin mas nakikita kung gaano kaibang mundo ang prehistoric Earth. Isang panahong may higanting unggoy sa Asia, napakalaking sloth sa Americas, at armored mammals na parang gawa para sa science fiction. Pero kahit gaano sila kalalaki, gaano sila kalalakas, at gaano katagal silang namuhay sa planeta, hindi pa rin nila nalampasan ang pagbabago ng mundo. At ngayon ang tanging natitira na lang sa kanila ay mga fossil, bakas ng kuko sa bato, at mga butong tahimik na nagsasalaysay ng isang mundong matagal nang nawala. Isa sa pinakakakaibang mammal na namuhay noong panahon ng Ice Age. Balutang buong katawan nito ng napakatigas na armor na parang built-in nakalasag laban sa panganib. Hindi ito simpleng balat lang. Ang shell nito ay gawa sa libu-libong matitigas na bone plates na tinatawag na osteoderms. Halos kapareho ng proteksyon na makikita sa mga modernong armadillo at tortoise ngayon. Pero sa Glyptodon, ibang level ang laki. May mga fossil na natagpuan sa South America na nagpapakitang ang ilan sa kanila ay humahaba ng mahigit 3 metro. Sa sobrang laki at bigat nito, para itong mabagal pero halos hindi matinag na tangke ng prehistoric world. Noong 2020, may magsasakang nakadiskubre ng 4 na Glyptodon shells sa Argentina habang nagtatrabaho sa kanyang lupain. Nang makita ng mga researcher ang fossil, mas naging malinaw kung gaano talaga kalaki ang mga hayop na ito nung nabubuhay pa sila. Namuhay ang Glyptodon sa malalawak na damuhan at kagubatan ng Americas. Herbivore ito at ginagamit ang malalakas nitong paa at kuko para maghukay at humanap ng mga halaman at ugat na makakain. Pero kahit may makapal itong armor, hindi ibig sabihin na ligtas na ito sa lahat ng panganib. Dahil sa parehong panahon, may isa pang higanting nilalang na gumagala sa South America at isa itong predator, Arctotherium, mas kilala bilang giant short-faced bear. Kung ang modernong grizzly bear ay nakakatakot na, mas matindi ang sinaunang halimaw na ito. Ayon sa ilang pag-aaral, posibleng tumimbang ito ng mahigit 1,000 kilo at kayang umabot ng higit 3 metro kapag nakatayo sa hulihang paa. Isa ito sa pinakamalalaking bear na natukoy ng siyensya. Malalaki ang mga paa nito, makapalang katawan at sobrang lakas ng panga. Built talaga ito para mangibabaw sa food chain ng prehistoric South America. Hindi pa rin lubos na sigurado ang mga scientist kung gaano ito ka-aggressive bilang hunter. Pero maraming researcher ang naniniwalang kaya nitong umatake ng malalaking hayop noong panahon nito. Posibleng kabilang doon ang mga batang Glyptodon at iba pang giant mammals ng Ice Age. At dahil sa laki nito, kakaunti lang din ang kayang sumubok umatake rito. Pero tulad ng ibang higanting mammal ng Pleistocene epoch, dumating din ang pagbagsak ng Arctotherium. Habang nagbabago ang klima ng Earth matapos ang huling Ice Age, unti-unting nagbago ang ecosystem na bumubuhay sa malalaking hayop. Nawala ang ilang prey species, lumiit ang habitat, at kasabay nito ay lumawak din ang galaw ng sinaunang tao sa Americas. Sa paglipas ng panahon, isa-isang naglaho ang mga giant mammals na minsang namuno sa lupaing iyon. At kasama roon ang isa sa pinakamalaking bear na nakalakad sa Earth. Pero hindi pa rito natatapos ang kwento ng mga higanting nilalang ng sinaunang mundo. Dahil may isa pang mammal noong Pleistocene na mas lalong mahirap paniwalaan kapag ikinumpara sa mga hayop na buhay ngayon. Sa panahon ng Ice Age, isa sa pinakamalaking mammal sa Earth ang steppe mammoth. Mas malaki ito kaysa modernong elephant, umaabot ng halos 4 na metro ang taas at tumitimbang ng hanggang 12 tonelada. Mayroon itong napakahabang curved tusks na ginagamit sa paghukay ng pagkain at depensa laban sa predators. Namuhay ito sa malalamig na damuhan ng Europe at Asia, kung saan kumakain ito ng damo at mababang halaman. Ayon sa mga scientists, malaking bahagi rin ito ng ecosystem noon dahil nakakatulong itong hubugin ng grasslands habang gumagala sa malalawak na lugar.
Pero habang nagbabago ang klima matapos ang Ice Age at lumalawak ang pangangaso ng tao, unti-unting naglaho ang steppe mammoth hanggang sa tuluyang mawala. Pero mas nakakagulat pa rito ang Indricotherium, isa sa pinakamalalaking land mammals na nabuhay sa Earth. Isa itong higanting herbivore na kahawig ng rhino pero walang sungay. Maaari itong umabot ng halos 6 na metro ang taas at tumimbang ng hanggang 20 tonelada. Dahil sa mahaba nitong leeg, naaabot nito ang matataas na puno para kumain ng dahon. Namuhay ito sa Central Asia milyon-milyong taon bago ang mammoths. Hanggang ngayon palaisipan pa rin sa mga scientists kung bakit tuluyang naglaho ang Indricotherium mula sa Earth. Wala pang eksaktong sagot pero maraming researcher ang naniniwalang malaking epekto ang pagbabago ng klima at unti-unting pag-iba ng vegetation sa habitat nito. Habang nagbabago ang environment milyon-milyong taon na ang nakalipas, posible ring lumiit ang mga kagubatang pinanggagalingan nito ng pagkain. At para sa isang napakalaking herbivore na kailangang kumain ng napakaraming halaman araw-araw para mabuhay, malaking problema ang pagkawala ng sapat na pagkain. Habang may mga higanting herbivore na gumagala noon sa prehistoric world, mayroon ding mga predator na handang umatake sa malalaking hayop. Isa sa pinaka-misteryosong carnivorous mammals na natukoy ng siyensya ay ang Andrus arcus. Kilala ito bilang isa sa pinakamalalaking land predators na nabuhay noong sinaunang panahon. Ang nakakagulat, halos iisang fossil skull lang ang pangunahing basehan ng karamihan sa nalalaman tungkol dito. Natagpuan ang napakalaking bungo nito sa Mongolia noong early 20th century at agad nitong ikinabigla ang mga scientists dahil sa sobrang laki nito. Mahigit 80 centimeters ang haba ng skull nito. Mas malaki kaysa karamihan sa modernong predators ngayon. Dahil dito, pinaniniwalaang mayroon itong napakalakas na kagat na kayang dumurog ng laman at buto ng malalaking prey. Pero kahit sikat ang Andrus arcus sa prehistoric history, misteryo pa rin ang tunay nitong hitsura. Dahil kakaunti lang ang fossil na natagpuan, hindi pa rin sigurado ang mga scientists kung mas kahawig ba ito ng giant wolf, hyena, wild boar o ibang uri ng sinaunang mammal. Iba-iba rin ang reconstruction ng mga researcher tungkol sa katawan at paraan ng pangangaso nito. Pero kahit gaano sila kalalaki at kalalakas, hindi pa rin nalampasan ng mga higanting mammal na ito ang pagbabago ng mundo. Habang nagbabago ang klima, ecosystem at kompetisyon sa kalikasan, isa-isa ring naglaho ang mga dambuhalang nilalang na minsang namuno sa prehistoric Earth. At ngayon ang natitira na lang sa kanila ay mga fossil, sinaunang buto at mga misteryong patuloy pa ring sinusubukang sagutin ng siyensya. At habang mas marami pang fossil ang natatagpuan ng mga scientists, mas lalo nating nakikita kung gaano kalupit at kakaiba ang prehistoric Earth. Mula sa higanting rodent na Josepho Ortigacia hanggang sa bear dog na Amphision at giant wombat na Diprotodon, bawat nilalang ay patunay na minsang pinamunuan ng mga higante ang planeta. At sa karagatan naman may mga dambuhalang balyena tulad ng Perocetus colossus na posibleng naging isa sa pinakamabigat na mammals na nabuhay sa Earth. Pero kahit gaano sila kalalaki at kalalakas, wala pa ring nakaligtas sa pagbabago ng klima, pagkawala ng habitat at pag-ikot ng panahon. At ngayon ang natitira na lang sa kanila ay mga fossil at misteryong patuloy pa ring sinusubukang sagutin ng siyensya. Dahil bago pa nagsimula ang mundo ng tao, may ibang mga higante munang namuno sa Earth.